Okay mga kababayan, no? So nandito na naman tayo, no? Para tuligsain. Tuligsain ang mga incheck. Incheck o yung mga ano ba tawag dito? Mga singkit. Grabe na, no? So bibigyan natin reaction to, no? Komentaro, criticism, pwede rin naman kayo mag-comments. Dahil itong bibigyan natin komentaryo, ito yung maiinit na balita ngayon sa West Philippine Sea. Lalong-lalo na sa mga incheck na yan. Okay, no? So, bago tayo magumpisa, no? Please, kung gusto niyo yung mga ganitong mga reaction video, please, kung bago ka pa lang sa aking channel, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magumpisa. Also, siyempre, paki-subscribe din kay Melbs Castle, yan, no? So, sa kanyang video to, no, ating bibigyan ng reaction kasi ito yung maiinit na balita sa ngayon. Dahil itong mga chekwa na to, no, nakakabwisit talaga, no? Yan. Tsaka isa pa, ang balita ngayon, ang China iyak. Iyak daw. Hindi makapaniwala, hindi makapaniwala na ang Pilipinas daw ay sasali sa NATO. Alam nyo ba yung NATO? Samahan ng mga malalakas na bansa sa panggera yan. Ayan yung North Atlantic Treaty Organization. What? So hindi makapaniwala. Hindi makapaniwala ang mga incheck. Nasasalita sa NATO. Patay na. Patay kayo mga singkit kayo pag sumali ang Pilipinas sa NATO. Sige. Ano na natin? Umpisa na natin. Chinese Ambassador Wang Zhilian naggalit kay Defense Secretary Gibo Sidoro. Unti-unti daw kasing pinapapasok ng Pilipinas ang NATO sa West Philippine Sea, South China Sea. Una ang France aircraft carrier na Charles de Gaulle, United Kingdom warship at magde-deploy na rin ng barkong pandigma ang Italy. Nakikisaw-saw pa daw ang United States sa issue. Ika ni Ambassador, hindi nakakatulong sa pagbababa ng tensyon ang ginagawa ni Secretary Gibo. Pinapalala lang daw ng Pilipinas ang gusot at hindi pagkakaintindihan. Ayan na naman kayo mga singkit kayo eh. Pero kayo nga nangihimasok, no? Ba't naman kasi kayo nangihimasok sa teritoryo na may teritoryo? Tingnan nyo naman, ang amin lang dyan, ang amin lang dyan ay 200 nautical miles mula sa baybayin ng Pilipinas. So bakit nyo inaangkin? Kaya tuloy yan, nabubwisit ang mga ibang bansa sa inyo, mga incheck kayo. Pinalagan naman ni spokesman Vincent Trinidad ang Chinese ambassador. Kaya kayo nilalabanan ng mga ibang bansa dahil sa kawalang respeto nyo China sa international law. Hindi na namin. Yes. Kaya kasi itong mga itong mga singkit na to, no, mga walang respeto. kaya tuloy nabubwisit yung mga ibang bansa sa inyo. Bakit ba kayo ganyan, mga incheck kayo? Aming kasalanang kumakampi sila sa Pilipinas na tinututulan ng NATO ang illegal nyong gawain sa aming West Philippine Sea. Ang pagsama-sama raw ng mga warship ay hindi hudyat ng kaguluhan, kundi kapayapaan para labanan ang tangkang pagkasira dito ng mga incheck. It is a normal action of countries to band together when they face common threats. We welcome the international support provided to the Philippine-led efforts to ensure the rules-based order will remain in the West Philippine Sea. Collective security does not endanger the region. It ensures that the region will remain peaceful. May posibilidad na sumali nga ang Pilipinas sa NATO. Patay ang China pag nangyari yan. Talaga patay ang China. Pero ika ni Spokes Trinidad, Defense Cooperation Agreement pa lang sa United Kingdom ang pinag-uusapan. Hindi pa sa actual membership ng NATO. Nakaplansya na rin ang Defense Cooperation Agreement sa Italy kung saan pag napirmahan na, allowed o pwede nang mag-deploy ang UK at Italy ng mga warship ng permanente sa ating bansa, gaya ng sa US ngayon at sa Japanese Maritime Self-Defense Force. Role ba ang Pilipinas dun, sir?
Again, Paktay kayo mga singkit. Once na sumali ang Pilipinas sa NATO, ayan yung kasamahan ng mga organisasyon ng mga bansa na malalakas, mga lalakas na puwersang pandigma. Ayan yung NATO. Patay kayo. Ayan ang kinatatakutan. Ayan nga yung kinatatakutan ni Putin ng Russia. Tapos kayo mga incheck, hindi kayo matatakot. these are just discussions yet, but in terms of our defense diplomacy, we are now seeing the results. Only last week, the Department of National Defense highlighted the Defense Cooperative Agreement between the United Kingdom and the Philippines and DND. And forthcoming will be the already talks of strengthening the relationship on the defense sector between Italy and the Philippines. So bilateral relations, defense to defense, is increasing. For collective security, it is still on the talks. Naubos nga ang barko ng China sa Bao de Masinloc. Hindi pa malinaw kung dahil to sa USS Higgins na bumalik o baka raw dahil to sa bagyong Nando. Hindi lang pala US Navy ang kakampi natin kundi mga bagyo sa West Philippine Sea. Tingnan nyo, may isa pa tayong kakampi bagyo. Ayun ang kinatatakutan ng mga incheck sa ngayon. Wala namang na-monitor ang Pilipinas na pagtatambak doon ngayon. Siguro dahil sa babala ng US na magkakagulo dyan pag nangyaring nagtambak ang mga Chinese. There was no increase. The numbers were fairly... Tingnan nyo naman yung balita nung nakaraang linggo na magtatambak, maggagawa ng isla ang mga incheck dyan sa Bao de Masinloc. Tingnan mo, ang daming pumalag. Ang daming pumalag na bansa, pati ang Pilipinas, papalagan talaga sila, once na magtayo sila ng isla na naman dyan sa Bao de Masinloc. Alam nyo ang Bao de Masinloc, sakop ng ating EEZ yan, exclusive economic zone ng Pilipinas. Tapos pababuyin at angkinin ng mga Tsekwa na to. Never! constant. After that incident, walang noted increase on their presence, but there was a dip compared to the previous week's reporting and this last week. Again, on account of the weather. Generally, pag masama ang panahon, we do not set out patrols. Especially for pag ganito kalakas ang bagyo natin, our ships are in port. Kung kayo ang tatanungin, pabor ba kayong maging miyembro tayo ng NATO para hindi lang US weapon system ang nasa Pilipinas, kundi yung mga high-tech missile din ng Europa? Kayo, komento sa baba ang inyong salobi. Okay mga guys, mga kababayan mga kababayan. So kung ako tatanungin syempre pabor maging maging kasapi ng NATO. NATO, sa ganun matakot naman tong mabahag naman tong buntot ng mga inchik na to, mga buwisit talaga, Kasi sila pananakot lang ang kanilang kaya nilang gawin. Pero ang Pilipinas, hindi pananakot yan. Handa talaga tayong lumaban, patay o buhay. Sila itong mga inchik hanggang pananakot lang Tingnan nyo, noon pa yan nang bubuli sila sa West Philippine Sea. Mga naggawa water cannon, binabangga mga barko natin. Hanggang doon lang naman sila Pero once na pumutok sila, ayan putukan na. Ganyan kalupit pag ang NATO na, lalo pa ngayon, NATO, sasali sa NATO. Wow! Yayamanin ng Pilipinas. Okay mga guys, mga kababayan. So hanggang dito na lang tayo mga kababayan. Ngayon, kung gusto nyo ng mga ganitong mga reaction video katulad nito please huwag nyo kalilimutan mag-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay, sa ganun ma-update pa kayo sa mga video na akin pang bibigyan ng reaction. Okay, tungkol sa West Philippine Sea at sa mga mainit na balita sa ngayon, hindi lang sa West Philippine Sea, pati sa mga crocodile.
Ay, crocodile. Ba't napunta naman sa mga crocodile? Basta, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Nang sa ganon, ma-update kayo. Okay, no? Maraming salamat.